Masakit talaga. Pati masakit ang ulo ko. Tapos ang sakit ng katawan ko. Masakit dito. Sa likod mga boss. Masakit. Masyado ko naabusin sarili ko pagka yung kahit alam ko na nararamdaman ako napasok ako. Nakapanghinayang kasi sa araw mga boss eh. Malaking tulong pag-asama mo yung pamilya mo sa ibang bansa. Ano naman mangyari sa'yo, may karamay ka. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? Kamusta kayo mga boss? Sakit na lalamunan ko mga boss. Pero papasok pa rin tayo mga boss. Sakit talaga. Pati masakit ang ulo ko. Tapos ang sakit ng katawan ko. Sabi nila trangkaso daw to. Pero pasok pa rin tayo mga boss. Kailangan eh. Masakit dito. Sa likod mga boss. Masakit. Tulog si Puro eh. Pumasok ako kanina mga boss sa pub. May tao mga boss oh. Sino yun? Hello? Naharap nila si Jordan. Ko alam ko anong kami nilagay sila dun sa harap ng bahay. Di ako sure. Wala naman. Sobrang sikip ng upuan eh. Siguro si Mariel yung nag-drive. Yung girlfriend ng anak ko mga boss. Marunong na rin mag-drive din eh. Bukas na naman yung likod. Kamusta po kayo? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to. Kung nasan man po kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw ng Huwebes dito sa Canada. At mag-aalas 5 po ng hapon. Papasok po ako sa aking part-time sa 7-Eleven. Kanina pong umaga, pumasok ako sa Tabletop House. Yung dating pangalan ng Links Pub. Kung saan po ako nagpa-part-time. Ngayon po pinalitan na nila yung pangalan nila.
Table 12, top house. Yon pala mga boss. Pasensya na kayo sa boses ko mga boss. Halos 4 na araw ko na itong nararamdaman mga boss, pero pumapasok pa rin ako. Masakit mga boss. Samahan po ninyo ako mga boss sa aking trabaho ngayon. Let's go mga boss. Hindi ko kaya mga boss, nagpaalam ako. Napapaluha na ako mga boss. Sobrang sakit ng lalamunan ko. Pati ang sakit ng katawan ko mga boss. Uwi na tayo mga boss. Ito na ako sa bahay mga boss. Wala ako magpahinga mga boss. Napakasakit mga boss. Ngayon lang ito nangyari mga boss. Dati kahit masama parang doon nakakapasok ako, nakakaya ko pa eh. Pero ngayon, para akong nahihilo doon eh. Hindi pa ako nag-uumpisa magtrabaho. Sinabihan naman ako, doon pa lang sa labas, kasi nag-iossi sila eh. Sabi nila sa akin, kaya mo naman pumasok. Kahit kagabi pumasok ka, nakita ko na ubo ka ng ubo. Doon ako sa kitchen mga boss eh. Sabi nila sa akin, nung supervisor ko, huwag ka na pumasok bukas.
magpahinga ka. Mahirap abusuhin mga boss. Masyado ko na-abuso yung sarili ko pagka yung kahit alam ko na may nararamdaman ako napasok ako. Nakapanghinayang kasi isang araw mga boss eh. Pero dahil sa sinabi sa akin ng supervisor ko kanina, sa labas pa lang, umuwi ka na, magpahinga ka. Pag malakas ka na, pumasok ka na. Kaya umuwi na ako mga boss. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pag-uusap namin kasi siyempre hindi naman ako humingi ng pahintulot sa kanya. Nakakahiya naman yung gano'n mga boss. Kailangan ko magpahinga mga boss. May ininom naman akong gamot mga boss. Ito, bigay sa akin ng anak ko. At binili ako ni Mrs. ng prutas. Ito. At may ininom din akong gamot sa kwarto. Ito. Sinsya na kayo, medyo magulo yung kwarto namin. Bukas na. Gasan ko lang itong pingga mga boss, tapos magpahinga muna ako. Pangayang ulam eh. Baka hindi ko maluto to. Paluto ko na lang kay Mayora, kay Mrs. Papahinga muna ako mga boss. Yung pera nandyan lang naman yan eh. Nagtrabaho lang, kikitain mo pa yan. Paano kung nararamdaman na ako? Anin ko naman yung may pera ka. Kasi malimit ko kasing ma-experience kapag na-duty ako. Pag duty ako ng 6 hours, 3 hours ako sa vault, sa cooler, nagkaayos ako ng mga soft drinks. Nasa loob ako noon, malamig. Tapos yung 3 hours ko, doon naman ako sa kitchen. So, init, lamig. Siguro ganun nga nangyari sa akin. Ay medyo parang pagod ako. Sabi nila trangkaso daw to. Boss,
magpahinga muna ako. At pag malakas na ako, magkita-kita tayo muli mga boss. Paalam mga boss. What's up mga boss? Kumusta kayo mga boss? Ito, kung ano man ang tatanungin nyo mga boss, medyo okay na ako sa ngayon. Di tulad ng mga nagdaang araw, talagang hirap na hirap akong huminga, tsaka sakit ang katawan ko. Ngayong araw na to dapat may pasok ako mga boss. May part-time ako dapat sa 7-Eleven at may trabaho ako sa IGA kung saan ako nagpo-full-time bilang isang baker. Tumawag na lang ako sa 7-Eleven at sa IGA na hindi ko talaga kayang pumasok. At ngayong hapon na to at kailangan ko lumabas at naubusan na ako ng gamot mga boss. Konti na lang yung aking backlist mga boss. Baka hindi na ako mabot namin yung gabi. Kailangan ko makainom. At dinala din ako ni Mrs. ng prutas. Ito. Dala siya ng lemon. Uminom daw ako niyan. Tapos may honey din sa rep. Yung maligam-gam na tubig ba? Malaking bagay talaga mga boss pagkasama mo yung pamilya mo dito sa ibang bansa. Kasi kung ano man mangyari sa'yo, tulad dito sa sitwasyon ko, na nagkasakit ka, may mag-aasikaso sa'yo. Kaya sa mga may kasama dyan dito sa Canada, kasama niyo yung pamilya niyo, malaking tulong pag magkakasama kayo dito sa ibang bansa. Kasi kung nag-iisa ka lang dito, mahirap ang sitwasyon. Yung mga kababayan tayo dito, hindi nila kasama yung family nila, yun, na nakakwentuhan ko rin. Sinasabi nga nila sa akin na nahirap daw yung naging sitwasyon niya, nagkasakit siya, ganyan. May nakakasap tayong sa nating kababayan. Kaya, ginawa niya na yung kanyang pamilya. So, kaya may kasama na siya. Kasi nung nagkasakit siya, wala eh. Nakiusap lang siya sa mga kaibigan din natin na alalayan siya, ganyan. Nung siya nagkasakit. So, yun lang ang malaking tulong pagkasama mo yung pamilya mo sa ibang bansa. Ano man mangyari sa'yo, may karamay ka. May aalalay sa'yo, may tutulong sa'yo. Binigyan tayo ng gamot. At sinabihan ako ni Mrs. na bumili daw ako ng gamot kasi mamaya pa siya uuwi. Nasa part-time yun. Let's go mga boss. Talagang iba yung pakiramdam ko talaga nung sa araw. Kaya umuwi ako nun eh. Nasa 7-Eleven ako. Papasok pa lang ako sa pinto ng 7-Eleven, nakita ko yung supervisor ko sa labas. Kinausap ko na dun. Sabi ko parang hindi masama, parang hindi okay yung pakiramdam ko. Sabi niya sa akin, sige magpahinga ka na. Pag magaling ka na, bigyan na kita ng schedule. Let's go mga boss. Napakalamig ng hangin mga boss.
Mahirap magkasakit dito sa Canada mga boss. Kahit saang bansa naman mga boss, kung ikaw ay dayuhan, pakahirap magkasakit sa abroad. Lalo na kung hindi mo kasama ang pamilya mo, ikaw lang mag-isa. Dito tayo sa bahay mga boss. Let's go. Maraming salamat mga boss sa pagsama niyo naman sa akin dito sa Canada. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, nawa po ay subscribe na po kayo sa JP9 TV para makasama ko rin po kayo dito sa Canada at makita nyo kung paano mamuhay ang isang katulad ko dito, hindi ng mga iba nating kababayan. Baka isang araw, ikaw naman ang makasama ko dito sa Canada. Marami pong salamat sa inyo sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa aking YouTube channel, ang JP9 TV. At sa mga nag-follow po sa akin sa Facebook page, maraming pong salamat. Mag-iingat po ang bawat isa sa atin at advance Merry Christmas po. Paalam mga boss at God bless po sa ating lahat.